Hello guys, magandang araw ay gabi pala. Magandang gabi sa inyo guys. Shoutout sa lahat, shoutout sa sa mga followers ko, sa FB page ko, same name Kamutika TV. And mga subscriber natin. And guys, dito kayo sa YouTube kung magtitingin kayo ng mga complete info dito sa YouTube ko. Sa mga short clip lang yun dun sa YouTube ko para dalhin ko kayo sa YouTube. Ayan, yung sa talaga, yung gusto mo talaga malaman about Macauis, dito ka talaga sa YouTube ko. Thank you so much guys sa support. God bless sa lahat and always pray and positive. Huwag tayo mawala ng pag-asa guys. Importante is kung may plano tayo sa buhay, kung plano mo mag-Macau, abay, huwag nang puro plano, gawin mo na. Pagdasal mo yan guys, and in perfect time, God, andito na tayo sa Macau. Kita-kita na tayo. Ay marami tayong mga dating nanonood lang at ngayon nandito na sa Macau, may trabaho na. Ayan guys, shoutout sa mga finish contract dito sa Macau. Ayan, yung video na to is para sa inyo. Marami kasi sa akin nagtatanong sa mga mga video kung ano daw ba yung ilang days daw ba ibibigay ng Macau Immigration pag na-finish contract na siya. And guys, this video is para sa inyo. And ayan, based sa experience ko guys, kasi ilang beses na ako na-finish contract dito. Apply ulit, ganun lang. Pag nawalan ng trabaho, apply ka ulit. Ganun lang dito sa Macau. Tapos hanap ka ulit ng ibang trabaho kung anong gusto mo. Ayan guys, sa visa experience ko mismo, hindi yung experience ng iba ko mismo. Nag-experience, finish contract ako 15 days yun ibibigay ng immigration. Dapat guys, pag finish contract ka na dito sa Macau, before sa finish contract ka, dapat maghanap ka na, magpasapasa ka na 2 months before, ganun, or 1 month magpasapasa ka na, kasi yung 15 days na yun guys is bitin yun. Parang kung hindi ka talaga magpursige dyan, is parang malabo pa yung makahanap kasi 15 days. Ayan, pag hindi ka nakahanap, mag-exit ka ng Thailand after 1 month, pwede ka bumalik ulit sa na yun, sa, di ba 15 days immigration, punta ka sa immigration, Macau Immigration, kasi susurrender mo doon yung blue card mo, yung ID mo ng Macau. Yung, di ba, ID mo na katunayan is may trabaho ka dito sa Macau. Yun yung katunayan, yung blue card na yun yung katunayan na may trabaho ka dito sa Macau. Yun lang papakita mo sa mga pulis pag na nagtanong. Ibig sabihin is, or company na nagtanong na ano ka ba dito, yun lang papakita mo. Ibig sabihin is nagtatrabaho ka dito. Yun ang palatandaan na may trabaho ka dito sa Macau, yung blue card na yun. Susurrender mo yun doon sa Macau Immigration, and then bibigyan ka nila ng panibagong visa na 15 days. Yung 15 days na yun guys is yun na yun. Huwag ka na mag-extend. Pag nag-extend ka naman, kung example may inaantay ka na trabaho, nakahanap ka kagad, nag-aantay ka ng green chop sa panibagong mong trabaho, marilisan ka ng working permit, mag-exit ka sa Hong Kong, tapos stay ka doon ilang oras, tapos balik ka dito sa Macau. Tapos bibigyan ka na niyan ng 10 days Yobi na yun. Wag mong gagamitin Yobi guys kung wala ka pa namang inaantay na trabaho, kasi pag yung 10 days na Yobi ginamit mo is 50 days ka bago makabalik ng Macau. Pero kung hindi mo naman ginamit yung 10 days, 30 days lang, pwede ka na ulit, 1 month lang, pwede ka na ulit bumalik ng Macau. Kaya wag nyo gagamitin yan. Mag-exit ka sa Thailand, 1 month ka dun, and balik ka sa Macau. Ganun. Apply ka ulit, tourist ka ulit, 30 days na yun, back to tourist ka ulit, bibigyan ka nila ng 30 days. Diba? Exit ka sa Thailand, after 15 days mo, stay ka doon 1 month, pagbalik mo, tourist ka ulit, bigyan ka dito ng 30 days na visa sa Macau. Yun. Tapos extend ka na naman, under 30 days. Ganun. Back to zero ka na naman pag after 1 month, pagbalik mo ng Macau. Ayan guys, may nakasabay ako dati, finish contract ako. May nakasabay ako isang lalaki, Pilipino din. 2 days lang binigay sa kanya ako, 15 days. Sabi naman niya, nag-complain siya doon sa immigration, sir, bakit ganun? Siya
15 days finish contract siya, ako din finish contract, bakit 2 days lang? Sabi ng immigration is yung hindi ka umabot na sa trabaho mo ng ano, kasi sa lobisa siya eh. Yung sa lobisa guys is, for example, yung kontrata ng pinalitan niya, kasi may nag-resign, for example, may nag-resign siya ng 1 year, yung tinapos niya lang is may natitira pa na 3 months bago sa ma-finish contract. Nag-resign na siya. Yung mangyayari, yung pumalit sa kanya, tatapusin niya yung visa noon, hindi 3 months lang. Diba? 3 months. 3 months yun sa kanya. Dapat daw sabi ng immigration, yung visa mo is umabot ka ng 6 months pataas para mabigyan ka ng 15 days. Eh, sa'yo 3 months lang, kaya 2 days lang. Yan yung nangyari is, wala, exit na siya ng Macau, nag-Thailand na siya. Ayun, kasi wala na, yung sabi ng taga-immigration, sa 2 days na yun, kailan mo makahanap trabaho kung gusto mo pa mag-stay ng Macau? Eh, mahirap yun, 2 days na yun. Diba? Kaya yun. Kaya guys, pag 3 months lang kayo, 5 months lang kayo pababa, bibigyan lang sa inyo ng pag finish contract kayo is 2 days lang yun. Pag 6 months pataas, 1 year, ganun, pataas, yun, bigyan kayo ng 15 days. Kaya kung wala naman kayo naantay, sit na lang kayo ng Thailand, ganun. Yun ang advice ko para pagbalik nyo, another tourist, pagbalik nyo galing Thailand after 1 month, tourist ulit kayo. Wag na wag nyo gagamitin UB, yung natin days, kasi pag ginamit nyo yan guys, 50 days ang tagal bago makabalik kayo ng Macau. Kaya kung gusto nyo makabalik agad ng Macau, yung 15 days, pagkatapos nun, exit na kayo ng Macau or Pilipinas kung saan nyo gusto, tapos after 1 month, balik kayo ng Macau. Diba? Yun lang guys, and sana may naintindihan kayo sa vlog na to para yun sa mga finish contract yun lang guys, thank you so much and God bless a lot, I love you all.